Eto na, iyak ang China rito at saka yung mga pro ano, pro China ang mga Pilipino at politiko. Kasi pinanindigan ni Pangulong Marcos na tama si Commodore J. Tariela bilang tagapagsalita ng Pilipinas sa West Philippine Sea na atin ang West Philippine Sea. Maraming debate, away, pang-insulto ang inabot ni Tariela dito po sa isyong ito sa West Philippine Sea. Pero dahil naniniwala ang Pangulo sa ginagawa ng ating Coast Guard, kaya kanyang binigyan ng promotion. So, di ba, Commodore Tariela, ang ranggo niyan, 1 star. Magiging 2-star general na. O, di ba? Ayun, kaya ako ganda nito. Ang pataas ng moral, magandang balita sa kanya at sa kanyang pamilya, at saka yung suportang ibinibigay ng ating Pangulo sa mga naninindigan at pinaglalaban ang West Philippine Sea. Ito yung balita, oh. Na-promote sa ranggong Rear Admiral sina Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela at 2 iba pa. Ang appointment ni Tariela at 2 iba pa sa mas mataas na ranggo ay pirmado ni Pangulong Ferdinand Marcos Ayan, Jr. si Tariela. Bukod kay Tariela, kasama rin sa na-promote sa ranggong Rear Admiral sina Weniel Abarquez Ascuna at Oliver C. Tanseco. Ayun. Inatasan na si Transportation Secretary Giovanni Lopez na bigyan ng kopya ng appointment ang 3 PCG officials. 7 araw Galing. mula nang matanggap ang appointment letter. Kilala si Tariela sa matapang nitong pakikipaglaban at pagigiit ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kamakailan ay naging usap-usapan din siya dahil sa mainit na makikipagsagutan sa mga opisyal ng Chinese Embassy sa gitna ng issue sa WPS. Ayun. Ayun, malinaw yan, ha? Yun na yun. Congratulations, Commodore J. Tariela. Ngayon, Admiral na. Real Admiral. So, pangalawa ka na sa pinakamataas na opisyal ng Philippine Coast Guard. Kasi yung isa talagang yung Admiral, tapos Real Admiral, yung kanya. So, 2-star sa balikat, 4-star general na. 2-star general. Ayun, na-promote pa. So, anong ibig sabihin nito? Tama yung kanyang mga ginagawa at sinasabi at ipinaglalaban sa mga Pilipinong pro-China, politikong pro-China, at mismong sa Chinese community, Chinese government. Kasi kahit saan naninindigan ito si Tariela. Media fora, sa mga okasyon, debate, sa Kongreso, Senado, mga public hearing, kanyang pinanindigan niya. Wala siyang takot at hindi siya dapat matakot. Kanya daw pinanindigan kung anong kanyang alam at karapatan ng Estado. Ayun. So natuwa, nasiyahan ang Malacanang, ang Pangulo, ang Office of the President sa kanyang ginagawa. Kaya na-promote. At dapat lang. Yan ang kailangan nating opisyal sa totoo lang. Yung may paninindigan. Tinalo pa nito yung mga senador na sa halip na manindigan bilang senador ng bansa sa ating bansa ay nagiging parang pro-China pa. Di ba? So, sa lahat ng na-promote, good luck. Yan ay panibagong challenge. At sa aking personal na pananaw, dahil na-promote si Tariela, dating Commodore lang, ngayon ay 2-star general na, mas matindi pa yung maninindigan. Tandaan nyo, mas maninindigan niya kahit sino pang kanyang kadibate, kahit sa ang interview, paninindigan niya at itutuloy niya ang kanyang paniniwala in behalf of the Philippine government tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang kailangan nating Pilipino at opisyal. Any comment, reaction? Salamat po. Naku, nabalitaan ba ninyo? Mukhang may bagong, paano ba natin i-describe yun? Baka magalit si Senador Marcoleta. May bagong alibay, dahilan o palusot. Ano ba tawag doon? Hindi ko alam eh. Alam mo kasi ganito. Ngayon ang sinasabi ni, kung totoo na galing sa kanya, pero may lumabas na ho sa mga media yan, social media, na sinasabi daw ho ng kampo ni Senador Marcoleta na joke lang. Ito ba yung Senador, nagbibiro ka ba? Ang tingin namin, hindi ka naman nagbibiro, lagi kang seryoso eh. Para bang kung totoo ito, pakay ko lalo kang pag-uusapan. Totoo ba, Senador, na sinasabi mo nagbibiro ka lang?
na ibigay o i-give up na ang Kalayaan Island Group o KIG. KIG, Kalayaan Island Group dyan sa Palawan. Diba yun nasabi mo nung record kasi hindi mabubura yun eh. February 4 sa commission appointment. Di ba isang araw binabalita ko, hiniling niya na baguhin yung minutes, burahin, alisin daw yung give up. Hindi pumayag yung mga membro ng commission appointment. Kailangan daw i-consulta muna sa abogado. Ngayon, may balita naman na nagbibiro lang daw siya. Ba, parang Duterte ang dating nito eh. Si Duterte ganun yan, daming banat, daming batiko sa gobyerno. Pag masama ang dating, kinabukasan, ay hindi ko alam yun, nagbibiro lang ako. Wala akong sinabing ganun. Aba, nagkahawa-hawa na kayo. Dati ay matindi ka nagdi-deny. Hindi mo sinabi yung i-give up. Pero nasa record, paulit-ulit, wala kang magawa doon sa record. Talaga naman sinabi mo. Ngayon, hiniling mo, i-delete, baguhin yung minutes. Anong ibig sabihin? Admission. Parang ganun, na ikaw talaga yung nagsabi nun. Tapos ngayon, lalo pang lumala kung totoong galing sa'yo yung nagbibiro ka lang. Wow! West Philippine Sea issue. Kinabukasan ng libo-libo na mga Pilipino sa Kalayaan Island. Di ba? Tapos nagbibiro lang. Parang, kaya nga hindi ko ma-describe kung ito ay patawa. Or, ewan ko kung paano i-describe yun. Paawa. Or, kung ano man. Hindi ko alam. Kasi sa aking personal na pagtingin at nakikita kay Senador Marcoleta, hindi naman ho yan palabiro eh. Lagi nga seryoso, lagi nga galit eh. Di ba? Sa public hearing, sa interview at saka sa plenaryo, laging parang seryoso. Ngayon, kung totoong galing sa iyo na nagbibiro ka lang dun sa i-give up na yung KIG, tako, baka walang maniwala. Baka pagtawanan ka. So, issue lang ito, Senador. Ano nga ba talaga? Matapos mong sabihin, i-deny mo. Tapos lately, gusto mong burahin yung minutes, gusto mong baguhin sa tanggalin yung give up sa commission appointment meeting. Tapos ngayon ay nagbibiro lang. Ano ba talaga ang totoo rito? Ang totoo, yung original na sinabi mo na i-give up kasi hindi mo talaga pwedeng, hindi mo kayang i-deny yun. Kasi naka-record nga eh. Hindi mabubura yun. So, kayo mga mamayan, anong tingin nito? Na-sample ko lang si Duterte kasi si Duterte ganyan eh. Laging seryoso sinasabi, pagka pumalpak, nagbibiro. Kahit na buhay nakataya, nagbibiro. Kahit na kabastusan, puro pagbibiro. Pero pagka naman sa tingin niya tama, pinaninindigan, ewan ko. Ang hirap ng ganyang klase mga tao. So, Senador, pakiliwanag mo nga ito, nagkakawindang-windang ka na eh.